Video captured inside the tent appears to show the veteran Cirque du Soleil performer lose his grip and then plummet head first to the ground. Ang mga pinaka nakakakilabot na pagkamatay sa circus ay nagbigay ng matinding epekto sa industriya ng libangan, kung saan ang mga trahedya ay nagbukas ng mga tanong tungkol sa kaligtasan at responsibilidad ng mga tagapangasiwa ng ganitong mga palabas. Sa kabila ng pagiging isang anyo ng aliw para sa mga tao, ang mga circus ay may mga kasaysayan ng malupit na aksidente at pagkamatay. Kaya naman sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga pinaka nakakakilabot na pagkamatay sa circus. Tara at simulan na natin! Number 1. The Hartford Circus Fire. Isa sa mga pinakamatindi at nakakakilabot na insidente sa kasaysayan ng circus ay ang Hartford Circus Fire noong July 6, 1944 na nagdulot ng matinding trahedya sa mga taong nandoon sa palabas. Ang sunog na ito ay nangyari sa ilalim ng malaking canvas tent ng Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus sa Hartford, Connecticut at naging isa sa pinakamalupit na circus deaths sa lahat ng panahon. Habang ang circus show ay nagaganap, biglang sumiklab ang apoy mula sa isang bahagi ng tent. Ang tent ay gawa sa mga flammable na materyales, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa ilang ulat, ang spark ay maaaring mula sa isang sigarilyo o defective na kagamitan, ngunit hindi tiyak ang eksaktong sanhi ng apoy. Ang masaklap, ang mga tao ay nahirapan makalabas dahil sa mga limitadong exit points at masikip na agos ng tao, kaya maraming biktima ang natrap sa loob. Higit sa 160 katao ang namatay at ang karamihan sa kanila ay mga bata na nagpunta sa circus kasama ang kanilang mga magulang. Over 700 ang nasugatan, kabilang na ang malubhang mga paso at pinsala mula sa pagtakbo at pagsiksik. Ang mga biktima mula sa sunog ay hindi lamang mula sa Hartford kundi mula sa iba't ibang mga estado at lugar, kaya't naging isang pambansang trahedya ang insidente. Ang Hartford Circus Fire ay nagdulot ng malawakang mga pagbabago sa kaligtasan ng mga circus. Pinilit ng mga autoridad na gawing mas ligtas ang mga palabas at nagsagawa ng mga regulasyon tungkol sa mas mahusay na mga materyales sa tents, mas maraming exit points at mas mahusay na evacuation procedures. Ang trahedyang ito ay nagbukas ng mata ng publiko sa mga panganib na dulot ng mga live shows, kaya't naging paalala ito sa buong industriya ng circus tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan ng mga manonood at performers. Hanggang ngayon, ang Hartford Circus Fire ay tinuturing na isa sa mga pinakakilala at pinakakahila-hilakbot na insidente sa kasaysayan ng circus at patuloy itong umaapekto sa mga pamantayan ng kaligtasan sa industriya. Number 2. Hammond Circus Trainwreck. Isa pang trahedya na nagpapakita ng mga panganib ng circus ay ang Hammond Circus Trainwreck na nangyari noong September 22, 1952 sa Hammond, Indiana. Ang insidenteng ito ay isa sa mga pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng circus at nagresulta sa pagkamatay ng maraming circus performers at crew members. Ang insidenteng ito ay nangyari habang ang circus train na may mga Ringling Bros and Barnum and Bailey circus performers ay naglalakbay mula sa isang palabas patungo sa susunod na destinasyon. Sa kanilang biyahe, ang tren ay nakaranas ng malubhang aksidente sa isang railway. Ang tren ay derailed o nag-ulungan mula sa mga railway sa isang kalsada sa Hammond, Indiana at nagdulot ng pagkabasag ng mga malalaking bahagi ng mga tren. Ang pinakatrahedya sa insidenteng ito ay ang mga performers na natrapik sa loob ng mga bagon, kasama na ang mga hayop na nagresulta sa pagkamatay at malubhang pinsala sa mga tao at hayop sa loob ng tren. Higit sa 40 katao ang namatay sa aksidente at maraming iba pa ang nasugatan. Karamihan sa mga biktima ay mga circus performers at kanilang pamilya na kabilang sa crew ng palabas. Dahil sa kakulangan ng mga sapat na safety measures sa tren at ang biglaang pag-derail ng tren, maraming mga circus performers, kabilang ang mga bata, ang nasaktan at namatay sa trahedya. Isa pa sa pinaka nakakatakot na aspeto ng Hammond Circus Trainwreck ay ang pagkamatay ng mga hayop na kasama sa circus. Maraming mga elepante, mga tigreng wild at iba pang mga hayop ang naapektuhan at namatay sa insidente na nagdulot ng kalungkutan at galit mula sa publiko. Ang Hammond Circus Trainwreck ay nagbigay diin sa mga panganib na dulot ng transportasyon ng circus performers at hayop. Ang insidente ay nagbukas ng mga usapin tungkol sa mas ligtas na paraan ng pagbiyahe at pag-iingat sa mga kasamahan sa circus. Nagkaroon ng mga pagsusuri sa mga sistema ng kaligtasan sa mga biyahe ng circus, pati na rin sa mga regulasyon ng mga live performance transport systems.
Ang trahedya sa Hammond ay isa sa mga pinaka-nakakatakot at nakakagulat na insidente sa kasaysayan ng circus na nagbigay ng malupit na paalala tungkol sa mga hindi inaasahang sakuna at ang mga panganib na kaakibat ng buhay circus. Number 3. Niterói Circus Fire. Isa pang nakakagulat at nakakatakot na insidente sa kasaysayan ng circus ay ang Niterói Circus Fire na naganap noong December 17, 1961 sa Niterói, Brazil. Ang trahedya ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at malupit na mga pagkamatay sa isang circus at isa sa pinakamasasakit na araw para sa mga nagmamasid ng ganitong klase ng palabas. Ang insidenteng ito ay nangyari sa isang circus tent ng Circus Tanquich sa Niterói, isang lungsod sa labas ng Rio de Janeiro. Habang nagaganap ang isang palabas, biglang sumiklab ang apoy mula sa isang bahagi ng tent na mabilis kumalat at nilamon ang buong istruktura. Ang tent na ginamit ay gawa sa mga highly flammable na materyales, kaya't ang apoy ay mabilis na kumalat. Ayon sa mga ulat, ang apoy ay nagmula sa isang electrical malfunction na nag-trigger ng pagsabog. Ngunit may mga haka-haka rin na maaaring sanhi ito ng kakulangan sa mga safety measures o hindi maayos na pagkakagawa ng mga gamit. Nang magsimula ang apoy, hindi agad nakalabas ang mga tao mula sa tent dahil sa siksikan at kakulangan ng mga exit points. Higit sa 500 katao ang namatay, karamihan ay mga bata at kanilang mga magulang na nanonood ng palabas. Maraming mga tao ang nabilanggo sa loob ng tent at marami ang nagdanas ng malulubhang paso at mga pinsala. Ang sunog ay kumalat ng mabilis at dahil sa siksikan at panik nahirapan ng mga tao na makalabas sa tent. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabigla sa buong Brazil at sa buong mundo. Kasama sa trahedya ang pagkamatay ng maraming mga hayop na ginagamit sa circus tulad ng mga elepante, mga tigre at iba pang mga wild animals. Ang mga hayop ay natrapik din sa loob ng nasusunog na tent na nagdagdag pa sa kalungkutan ng insidente. Ang Niterói Circus Fire ay nagbigay daan sa mas mahigpit na mga regulasyon ukol sa kaligtasan ng publiko sa mga circus at iba pang live shows. Kasunod ng trahedya, ipinatupad ang mas mahigpit na mga safety measures sa paggamit ng mga circus tents, pati na rin ang mga requirements para sa mas maraming exit points at mas ligtas na mga materyales. Ang insidente ay nagsilbing isang matinding paalala ng mga panganib na dulot ng kakulangan sa kaligtasan sa mga palabas at live events. Hanggang ngayon, ang Niterói Circus Fire ay isang trahedya na hindi malilimutan at patuloy na nagsisilbing paalala ng mga panganib sa circus performances at ang pangangailangan ng mas mataas na mga pamantayan sa kaligtasan para sa mga performer, manonood at mga hayop. Number 4. Bangalore Circus Fire. Isa pang nakakalungkot at nakakagulat na insidente sa kasaysayan ng circus ay ang Bangalore Circus Fire na naganap noong 1997 sa Bangalore, India. Ang trahedya ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na pagkamatay sa isang circus kung saan maraming mga tao ang namatay at nasugatan. Ang insidenteng ito ay nangyari sa isang circus show na ginanap sa ilalim ng isang malaking canvas tent. Habang isinasagawa ang isang performance ng Kuwait Circus, biglang sumiklab ang apoy mula sa isang bahagi ng tent. Ayon sa mga ulat, ang sanhi ng sunog ay isang electric short circuit na nag-trigger ng apoy. Ang tent na gawa sa highly flammable na materyales ay mabilis na nasunog at ang apoy ay kumalat sa buong tent sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil sa laki ng crowd at siksikan sa loob ng tent, maraming tao ang nahirapan makalabas at maraming biktima ang natrap sa loob. Ang sunog ay mabilis kumalat at ang mga tao ay nagkagulo na nagresulta sa mas maraming casualties. Higit sa 100 na katao ang namatay at mga 200 ang nasugatan. Karamihan sa mga biktima ay mga manonood at marami sa kanila ay mga bata. Ang mga nasugatan ay nakaranas ng malubhang mga paso at pinsala dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at siksikan sa tent. Maraming mga tao ang hindi nakalabas agad at nahulog sa ilalim ng mga bagyong apoy. Marami ring mga hayop ng circus tulad ng mga elepante at iba pang wild animals ang nasugatan at namatay sa insidente. Kasama sa mga biktima ng sunog ang mga hayop na ginagamit sa circus performance. Dahil sa kakulangan ng mga tamang emergency measures para sa mga hayop, maraming mga elepante at iba pang mga hayop ang nasaktan at namatay sa sunog na nagbigay ng karagdagang kalungkutan sa buong insidente. Number 5.
Death of Desi Espana. Ang Death of Desi Espana ay isang trahedya sa kasaysayan ng circus na naganap noong October 13, 2007 at naging isa sa mga pinakakahila-hilakbot na pagkamatay ng isang circus performer. Si Desi Espana, isang trapeze artist, ay namatay habang nagtatanghal sa isang circus sa Tucson, Arizona. Si Desi Espana ay isang bihasang trapeze artist na kilala sa kanyang mga mataas na stunt at aerial performances. Sa kabila ng kanyang karanasan at mga pagsasanay, nangyari ang isang tragic accident nang siya ay nahulog mula sa trapeze habang nagsasagawa ng isang mahirap na stunt sa isang performance ng The Big Apple Circus. Ayon sa mga ulat, habang gumaganap siya sa taas, hindi siya nahawakan ng tamang paraan ng kanyang partner sa trapeze na nagresulta sa isang malupit na pagkahulog. Si Espana ay nahulog mula sa taas ng halos 30 feet at tumama sa concrete floor na naging sanhi ng mga malubhang pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Nangyari ang insidente sa harap mismo ng mga manonood. Si Desi Espana ay agad dinala sa ospital, ngunit namatay siya dahil sa mga malubhang pinsala na natamo mula sa pagkahulog. Si Desi ay isang kilalang trapeze artist at isa sa mga pinaka-popular na performers ng kanyang panahon. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng kalungkutan hindi lamang sa kanyang pamilya at mga tagahanga, kundi pati na rin sa buong circus community. Ang pagkamatay ni Desi Espana ay isang malupit na paalala ng mga panganib na dulot ng mga aerial stunts sa circus. Ang kanyang pagkahulog ay nagbigay diin sa mga issue tungkol sa kaligtasan ng mga trapeze artists at iba pang mga high-flying performers. Habang ang mga circus performances ay tinatangkilik ng publiko dahil sa kanilang kahusayan, ang mga ganitong klase ng aksidente ay isang matinding paalala na ang bawat stunt ay may kaakibat na panganib. Ang insidente ay nagbukas ng masusing pagsusuri sa mga pamantayan sa kaligtasan at mga kinakailangang proteksyon para sa mga trapeze artists at iba pang mga performers na gumagawa ng aerial stunts sa mga circus. Number 6. Hagenbeck-Wallace Trainwreck. Ang Hagenbeck-Wallace Circus Trainwreck ay isa sa pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng circus na naganap noong June 22, 1918 malapit sa Hammond, Indiana. Isa itong nakakamanghang aksidente na nagdulot ng malaking bilang ng mga pagkamatay at naging isa sa mga pinakamasalimuot na pagkasira ng isang circus sa buong kasaysayan. Ang Hagenbeck-Wallace Circus ay isang tanyag na circus noong unang bahagi ng 1900s. Ang insidente ay nangyari habang ang circus ay naglalakbay patungo sa isang bagong lokasyon gamit ang kanilang train. Sa isang madilim na gabi, habang ang circus train ay dumadaan sa railway, isang train collision ang naganap. Ang rear-end collision ng dalawang train ay sanhi ng malupit na pagkasira ng mga bagon at malawakang pinsala sa mga tao at hayop. Ayon sa mga ulat, ang isang cargo train na hindi nakasunod sa tamang direksyon ay bumangga sa huling bahagi ng circus train. Ang sunod-sunod na pagsabog ng mga bagon ay nagdulot ng malalaking apoy na mabilis na kumalat. Ang mga nasugatang circus performers, mga tauhan at mga hayop ay nahulog sa ilalim ng mga nasirang bagon na nagdulot ng mas maraming casualties. Higit sa 50 na katao ang namatay sa aksidente at marami pa ang nasugatan ng malubha. Kasama sa mga biktima ang mga circus performers, mga crew members at ilan sa kanilang mga pamilya. Ang mga nasugatang performers at mga kasamahan sa circus ay nahirapan makalabas mula sa mga nasirang bagon, kaya't maraming mga tao ang naitrap sa ilalim ng mga durog na tren. Marami ring mga hayop ng circus tulad ng mga elepante at mga tigreng wild ang nasaktan at namatay sa insidente. Ang mga hayop ay natrapik sa mga nasirang bahagi ng tren na nagdagdag pa sa kalungkutan at pag-aalala ng buong komunidad. Ang Hagenbeck-Wallace Circus Trainwreck ay isang malupit na halimbawa ng mga panganib na dulot ng transportasyon ng circus performers at mga hayop. Bukod sa malupit na pagkamatay ng mga tao, ang insidenteng ito ay nagsilbing isang paalala ng mga kahinaan sa mga sistema ng tren at kaligtasan sa biyahe ng circus. Dahil sa kakulangan ng mga modernong safety features noong panahong iyon, ang mga ganitong klase ng aksidente ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Number 7. Cleveland Circus Fire. Isa sa mga pinakamasalimuot at pinakanakakatakot na insidente sa kasaysayan ng circus ay ang Cleveland Circus Fire na nangyari noong 1942 sa Cleveland, Ohio. Ang sunog na ito ay naging isang trahedya na nagresulta sa mga pagkamatay at malubhang pinsala sa mga circus performers at manonood. At ito ay itinuturing na isa sa pinakatrahedyang sunog sa kasaysayan ng circus.
Ang Cleveland Circus Fire ay nangyari habang ang isang malaking circus tent ng Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus ay nagtatanghal ng isang palabas. Noong July 6, 1942, ang circus tent ay biglang sumabog sa isang sunog at ang sanhi ay isang spontaneous combustion ng mga materyales sa tent na nagpasiklab sa apoy. Ayon sa mga ulat, ang sunog ay nagsimula sa isang bahagi ng tent na may maraming flammable materials tulad ng mga paraffin wax o gasolina. Nang magsimula ang apoy, mabilis itong kumalat dahil sa pagkakaroon ng overcrowding at kakulangan ng mga exit points sa tent. Ang mga tao, kasama na ang mga pamilya, bata at performers, ay nahirapan makalabas dahil sa panik at pagkasiksik ng mga manonood. Marami ang naitrap sa loob ng nasusunog na tent. Higit sa 160 na katao ang namatay sa insidente at higit sa 700 ang nasugatan. Karamihan sa mga biktima ay mga bata at kanilang mga magulang. Kasama sa mga biktima ang mga circus performers at mga hayop na bahagi ng palabas. Maraming mga hayop kabilang ang mga elepante at mga tigreng wild ang namatay din sa sunog na nagdulot ng karagdagang kalungkutan sa mga manonood at sa buong circus community. Ang Cleveland Circus Fire ay naging isang malupit na paalala ng mga panganib ng mga circus tent, pati na rin ang pangangailangan ng mas ligtas na mga materyales at evacuation protocols. Kasunod ng trahedya, ang industriya ng circus ay nagsagawa ng mga pagsusuri at nagpatupad ng mas mahigpit na mga regulasyon para sa mga fire safety measures, mga exit points, at mas ligtas na mga gamit sa pagtatanghal. Number 8. Death of Carl Wallenda. Ang death of Carl Wallenda ay isa sa pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng circus at ng mga high wire performances. Si Carl Wallenda ay isang kilalang high wire walker at isa sa mga pinaka-popular na miyembro ng The Flying Wallendas, isang pamosong circus troupe na kilala sa kanilang mga delikadong aerial acts tulad ng high wire walking at human pyramids. Noong March 22, 1978, si Carl Wallenda na may edad na 73 ay namatay habang gumaganap sa isang high wire act sa San Juan, Puerto Rico. Ang trahedya ay nangyari habang siya ay gumaganap ng isang solo high wire walk sa taas na humigit kumulang 120 feet o 37 meters sa ibabaw ng mga kalye ng Puerto Rico. Habang si Wallenda ay naglalakad sa kanyang high wire, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa taas. Siya ay hindi nakapagsuot ng safety harness o anumang mga proteksyon na isang karaniwang practice ng kanyang troupe. Dahil sa malupit na pagkahulog, si Carl Wallenda ay namatay agad mula sa mga malubhang pinsala sa ulo at katawan. Ang pagkamatay ni Carl Wallenda ay nagbigay diin sa mga panganib ng extreme circus acts at ang pangangailangan ng mas mahigpit na mga regulasyon sa kaligtasan ng mga high wire walkers at iba pang mga aerial performers. Sa kabila ng pagiging isang bihasang performer at ang kanyang napakahabang karera sa circus, ang kanyang trahedya ay isang malupit na halimbawa ng mga delikadong stunt at ang kahalagahan ng kaligtasan sa mga ganitong klase ng performances. Kasunod ng insidenteng ito, may mga naging pagbabago sa mga safety standards at protocols para sa mga high wire acts, pati na rin ng mas mataas na pagkilala sa mga panganib na kaakibat ng mga aerial stunts tulad ng paggamit ng mga harnesses at iba pang mga proteksyon para sa mga performers. Si Carl Wallenda ay patuloy na itinuturing bilang isang icon at legend sa mundo ng circus at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang, determinasyon at hindi matitinag na pagnanasa sa sining ng high wire walking. Ang kanyang trahedya ay nagsilbing isang mahalagang aral sa pagpapahalaga sa kaligtasan sa industriya ng circus, ngunit hindi rin siya nakalimutan bilang isang mahusay na performer at isa sa mga pinakadakilang high wire walkers sa kasaysayan. Number 10. Death of Yann Arnaud. Ang death of Yann Arnaud ay isa pang nakakalungkot at nakakagulat na trahedya sa kasaysayan ng circus. Si Yann Arnaud ay isang French trapeze artist na kilala sa kanyang kahusayan sa aerial performances at isa siyang miyembro ng tanyag na Cirque du Soleil. Ang kanyang pagkamatay ay naganap noong March 17, 2018 habang siya ay gumaganap sa isang high-flying trapeze act sa Cirque du Soleil's Volta Show sa Tampa, Florida. Si Yann Arnaud ay isang bihasang performer na nagsagawa ng aerial stunts at trapeze acts sa mga malalaking circus shows. Sa isang performance ng Cirque du Soleil's Volta, habang si Arnaud ay gumaganap sa isang trapeze act, siya ay nahulog mula sa taas ng hindi inaasahan.
Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng maling pagkakasalo mula sa kanyang partner habang siya ay gumaganap sa mataas na trapeze. Bagamat merong safety protocols at mga harnesses sa mga ganitong klase ng act, sa pagkakataong yun ay hindi gumana ang mga ito ng maayos. Si Arnaud ay nahulog mula sa 20 feet na taas at tumama sa sahig ng performance area. Siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa leeg at ulo at agad na dinala sa ospital. Sa kabila ng mga pagsubok na maipagamot siya, namatay siya ilang araw matapos ang aksidente. Si Jan Arnaud ay patuloy na inaalala bilang isang bihasang trapeze artist at isang mahalagang miyembro ng Cirque du Soleil. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing isang malupit na paalala ng mga panganib, nakaakibat ng mga circus acts na may mataas na panganib at naging paalala rin ng pangangailangan ng kaligtasan sa industriya ng circus. Siya ay isang inspirasyon sa mga kabataan at sa mga bagong henerasyon ng circus performers.